Ang lihim sa loob ng balon. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, lumipat ang pamilya ni Jeffrey sa isang lumang bahay na may malawak na bakuran. Matagal na ang walang nakatira sa bahay na iyon. Ngunit sa kabila ng mga lumang kahoy at kupas na pintura, dama pa rin ang dating karangyaan nito. Sa gitna ng bakuran, may isang matandang balon. Halos natatakpan na ng damo at lumang bato. Tila matagal nang hindi nagamit. Napakaganda ng bahay, hindi ba anak? Ni Mang Ruben, ang ama ni Jeffrey, habang nililibot nila ang lugar. Opo, tay. Pero parang may kakaiba sa balon na yan. Sagot ni Jeffrey habang nakatitig sa lumang balon. Pakiramdam niya ay may kung anong lumihila sa kanyang isipan upang lapitan ito. Wala yan anak. Siguro'y ginagamit pa yan noon. Pero ngayon, mas mabuti nang huwag nang pakialaman. Hindi na nagsalita pa si Jeffrey. Pero hindi maalis sa pakiramdam niya kung anong hilihim na nakatago sa balon na yun. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga magulang, nagising si Jeffrey sa isang kakaibang tunog. Isang mahina, halos pabulong na tinig ang naririnig niya mula sa labas ng bintana. Tulungan mo ako. Napabalikwa siya ng bangon at lumipat sa paligid ng bintana. Ang balon, tila may aninong gumagalaw sa paligid nito. Ngunit mas nang tinitigan niya ito, wala naman siyang makita. Napailing siya. Siguro'y bunga lang ito ng kanyang pagod. Pinilit niyang bumalik sa kama. Ngunit hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, ikinuwento niya ang kanyang narinig sa kanyang ama. Tay, may narinig po akong boses kagabi. Parang nanggagaling sa balon. Napatingin na seryoso si Mang Ruben sa anak. Huwag mo nang isipin yan, Jeffrey. Huwag kang lalapit sa balon ha. Tumango na lang si Jeffrey. Ngunit sa kaloob-looban niya, mas lalo siyang naging mausisa. Isang hapon, habang naglalaro si Jeffrey sa bakuran, hindi niya mapigilang lapitan ng balon. Maalikabok ito at halos natatakpan ng mga damo. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob. Madilim, malalim at tila walang katapusan. Napatalon siya nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ng kanyang ina. Halatang nag-aalala. Wala po, Nay. Tinitingnan ko lang. Muling nagpalitan ng tingin ng kanyang mga magulang. At saka una-unahong pagkakataon, naramdaman niyang may tinatago sila tungkol sa balon na yon. Hindi mapakali si Jeffrey. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Isang gabi, nagdala siya ng lubid at flashlight. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at lumapit sa balon. Nilagyan niya ng lubid ang isang lumang bakal sa gilid at sinimulang ibaba ang flashlight. Hanggang sa may nakita siyang gumalaw sa ilalim. Mga kamay. Mga kamay na pilit umabot pa itaas. Mabilis niyang hinila ang lubid at umatras. Nanginginig sa takot. Ngunit bago siya makatakbo palayo, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya. Tulungan mo ko. Muling narinig niya, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw. At nang tumingin siya sa paligid, may isang figurang nakatayo sa tabi ng balon. Isang batang gusgusin,
maputla at may malalalim na mata. Sino ka? Tanong ni Jeffrey. Halos hindi makagalaw. Ako si Miguel. Matagal na akong nandito. Nanginginig sa takot, tumakbo pabalik si Jeffrey sa bahay at agad ginising ang kanyang ama. Tay, may bata sa balon. Nakita ko. Nagbago ang ekspresyon ni Mang Ruben. Halata ang takot sa kanyang muka. Anak, kailangan mong makinig sa akin. Noon pa man, may kwento na tungkol sa balon na yan. May batang nawala ilang dekada na nakalipas. Hindi na siya nakita pang muli. Nanlaki ang mata ni Jeffrey. Si Miguel? Siya yung bata? Muling yumanig ang buong bahay nang marinig nila ang isang malakas na pagkalabog mula sa labas. Para bang may kung anong pilit umaahon mula sa balon. Mabilis na lumabas na Jeffrey at ang kanyang ama. Sa kanilang paglapit, unti-unting lumitaw ang isang madilim na figura mula sa balon. Hindi na ito isang bata. Isang nilalang na ang itsura ni Miguel. May maitim na balat at mahahabang kuko. Bakit ninyo ako pinabayaan? Dumadagundong na tinig nito. Napatras sina Jeffrey at Mang Ruben. Sa kanilang pag-atras, biglang gumalaw ang lupa sa paligid ng balon. Tila may bumubulwak na itim na likido mula rito. Mabilis nilang hinilang isa't isa at nagtakbuhan pabalik sa bahay. Ngunit bago pa sila makapasok, isang malamig na kamay ang dumakma sa braso ni Jeffrey. Hindi niya may galaw ang katawan niya. Unti-unti siyang inihila pabalik sa balon. Tay, tulungan mo ako! Mabilis na hinawakan ni Mang Ruben ang anak at hinila ito palayo. Sa isang iglap, pumalik sa balon ang madilim na nilalang. Sumisigaw ng matinding galit. Mabilis nilang sinara ang pinto ng bahay at niyakap si Jeffrey ng kanyang ama. Anak, hindi natin dapat ginalaw ang balon. Kinabukasan, agad nilang tinakban ang balon ng gamit ang semento at bato. Ngunit alam nilang hindi yon sapat upang burahin ang bangungot ng nakaraan. Sa bawat gabi, naririnig pa rin ni Jeffrey ang mga bulong sa hangin. Tulungan mo ako. At alam niyang habang buhay, hindi siya kailanman makakalayo sa lihim ng balon.